kamotor, welcome to my channel. Good morning. Pag-usapan pala natin ang mga brake pad. Kasi maraming nalilito dito sa brake pad. Parehong-pareho lang sila. Kaya talagang nakakalito. Buksan natin. Halos pareho kasi sila. Walang pinagkaiba. Same sila, may patulis dito. Same din sila ng bilog. Parehas. Dito based sa experience ko, marami talagang nalilito. Lalo sa mga baguhan na may motor parts. Kahit ngayon mga matatagal na rin nagmo-motor parts, nakakahilo pa rin talaga paano humanap ng brake pad. Pinagkaiba nga pala nito is ito. Ito mismong lining nila. Kasi ang lining niya sa lubong. Ito, dapat pag nanguha ka ng lining niya, dapat dito rin itong lining na to eh. Ito rin dapat pag ganun, parehas sila. Pero ito, pag pinarehas mo silang ganyan, yung lining nito, nasa loob naman. Ito, nasa loob na siya, oh. Diba? Nasa loob to, ito sa labas. Pero parehas na parehas sila. Kaya halos malilito talaga kayo. Tignan din natin yung kapares niya. Kahit ito rin, yung kapares niya, diba, parehas silang may lining din dito ng pad. Dapat pag ginanyan mo yan, nasa labas ang lining. Pero pag pinarehas mo siya, nasa loob din yung lining nyo. Ito pares to nung isa. Ito naman kapares nung isa rin na brake pad natin. Kaya parehas silang may tulis. Dito rin yung lagay ng bolt nila. Dito rin yung pinaka-lock nyo. Same din, same. Yun nga lang, ang pinagkaaga nila, dito sa lining. Yung lining nito kasing isa nasa labas, sa loob naman yung isang lining. Kaya talagang malilito. Ipaliwanag ko naman sa inyo kung anong motor ang dapat na gumagamit nito magkaibang pad. Ang gumagamit nga pala nitong kanan na brake pad natin, yan o. Nasa kanan siya yan. Ganyan yan. Ito pang kanan. Pang kanan yung nating caliper. Ang gumagamit nga pala nito, XRM, Trinity, saka SkyDrive. Yan. Pang kanan yan. Mga gumagamit na motor. Ito naman pala ang gumagamit ng pad natin na pang kaliwa. Yan, ganyan siya yan eh. Honda Beat at saka Honda Click 150. Lalo't kapag yung nasira na yung lalagyan niya, malilito kayo dahil halos parehas sila. Magkaiba lang sila sa, yun nga yung lining niya, sa likod yung isa-isa sa harapan. Kaya maganda niyan, lagay nyo lang siya sa lalagyan. O kaya lagyan nyo ng pangalan. Kasi hindi natin naiiwasan sa lalagyan, minsan nasisira. Itong packaging niya, ibalot nyo sa plastic, tapos stapler, lagyan nyo na ng pangalan kung para sa motor siya. Yan, tips ko lang yun mga kamotor. Dahil sa experience natin, talagang nakakalito rin ang brake pad sa sobrang dami ng motor. Kaya pag magkakasama na ang brake pad, halos hirap na tayong malaman kung anong motor yung gagamit ng brake pad na yun. Meron din ako ituturong tips sa inyo para hindi kayo malito sa brake pad. Kapag meron binibili sa inyo na may sample, idikit nyo lang ganun sa kanila, yung sample. I-match nyo lang siya para hindi kayo malito. Pero pag wala talaga sila, minsan namimili yung mga customer natin, walang sample, kailangan alam din natin kung anong brake pad dapat para sa motor. Itong tinuro ko sa inyo mga kamotor, sana makatulong sa atin itong mga nagmo-motor parts, lalo sa mga baguhan. Dito na lang muna pala yung vlog ko mga kamotor. Maraming salamat.